Hello, hello, magandang gabi, magandang gabi. Hello, hello, hello. Okay, shout out muna tayo, no? Shout out muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out, bumalik dun sa ano. Ito, shout out muna kay Sir Raymart Distura. Shout out, lagi daw nanonood sa akin. Salamat, Sir. Sir Raymond Reyes, hello. Ma'am Angelica Canino, shout out to nag-send ng link si Ma'am. Ma'am, ito rin yung re-react ko talaga ngayon. Max, Sir Max Masyon, tama ba? Sir Generi Studio, hello. Ma'am Lourdes Ambrosio, hello, kamusta na? Magandang gabi Sir Ryan De Los Santos Geradela. Hello. Then, birthday ni Sir August 4. Nako, late na. Belated happy birthday, Sir. Nung August 4. Sir Neil Lester, hello. Sir Joban Gamyao. Ma'am Pagobo. Sino pa ba? Sir Chris Badajos, hello. Sir ba o ma'am? Big Yellow Birdie, hello. Shoutout daw sa mama ni ano. Anong name ng ano ng anong name nung ano nung mama mo, ano, Big Yellow Birdie? Isyang at Kazeni. Yun ba yung name ng mama mo? Si Ma'am Isyang at Kazeni? From Cainta Rizal, salamat. Diba? Sino pa ba? Ma'am Eva Santos, hello. PCCP Tech, shoutout boss mo. Ask ko lang, bakit 3 na lang po yung video po ngayon? Hindi, unang-una sir kasi, walang issue na pwede pag-usapan. Pangalawa, medyo busy ako. Pero pinipilit ko naman kung marami tayong pag-uusapan. Umaabot naman ng 4 ang video ko isang araw eh. Sir Ivan Flores, vlogs. Sir Eric, ano? Sige, ihabol ko na to. Sir Eric Cabral Nava. Shout out sa inyo. So, proceed tayo dito sa pag-uusapan natin. Ito buntis ginagambala raw ng isang aswang. Tingnan nga natin to. Ito ay sa I Wonder, ano? Tingnan natin. Ginagambala daw ng aswang ang buntis. Sa baka kayo eh. Sa video na ito, makikita ang isang babae na tila balisa habang nakahiga. May naririnig daw kasi siyang kakaibang tunog sa kanilang bintana. Inala niya, ang kakaibang tunog Baboy yun eh. Baboy yun, di ba? Ganyan ang baboy. Naaalala ko may baboy pag kinakatay, ganyan eh. Pag nasa probinsya. Baboy yun eh. Correct me if I'm wrong, ha? ana. Baboy yun. Inala niya, ang kakaibang tunog galing sa isang aswang. Ito yun, no? Hinala pa lang, yun na yung totoo. Hinala. Ito yung sinasabi ko, last time na, na nag-usap tayo, ito yung sinasabi ko, culture na nating mga Pilipino na mas paniwalaan yung mga bagay na mas malayo sa katotohanan. Isa rin yan sa hindi ko naiintindihan talagang kultura natin eh. Na, pag may narinig kang ganyan, no, pwede mo munang isipin na, di ba baboy yun? Katunog ng baboy yun ah. Di ba? Pero hindi. Ang unang iisipin agad natin, aswang yata yun. Which is kahit kailan, never pang may na-prove na totoo ang aswang.
Siguro may nag ano diyan ano, may nagbibigay ng patunay diyan pero puro testimonial. Pero yung proven talaga as in na-certify ng mga experts na may aswang talaga. Tingin ko wala pang ganun eh. 'Di ba? Kahit nga pamahalaan natin, wala pang sinisertify na may totoong aswang talaga. Mananatiling yan ay kwento. Pero don't get me wrong, hindi ko sinasabing hindi totoo na may aswang. Hindi ko rin alam. Pero kung tatanungin nyo, meron na bang napatunayan na meron talagang aswang? Wala pa. Pero kung ipipilit nyo na kinuwento ng lolo nyo, hindi kasi sapat yun eh. 'Di ba? Ako, nakita ko mismo ang aswang. O sino magpo-prove dun sa... Maaring totoo naman sinasabi mo. Pero sino magpapatunay dyan sa sinabi mo? Mananatiling kwento pa rin eh. 'Di ba? Kaya dito, ito yung matagal ko sinasabi na mas habit talaga natin ng mga Pilipino na yung maghanap ng hindi makatotohanang explanation sa natin, sa nararanasan. Umaaligid at tila nag-aabang. Ang babae kasi sa video, buntis. Kaya pala. Now, hindi, wait. So, buntis siya, no? Nung time na nangyayari yan. Ang tanong ko naman, so, iniisip mo na ikaw yung target niyan dahil buntis ka. May attempt ba na kalabugin yung bubong mo? Or buksan yung mga bintana mo nung time na yan? O sound lang na ganyan? Kasi kung wala naman nangyari at narinig mo lang naman yan, anong klaseng aswang yun na hindi man lang sinubukan na atakihin ka dyan sa loob? 'Di ba? Na parang naniwala ka agad na inaatake ka dahil narinig mo lang siya. Ganun lang ba yun? 2022 nang makuhanan ni May ng video ang isang nakapangingilabot na karanasan habang ipinagbubuntis ang kanyang panganay. Kada alas 10 daw kasi ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Madalas siyang magising dahil sa isang kakaibang ingay, tila umiiyak na baboy. Ang routine ko talaga nung buntis ko is... Hindi, mapapatunay mo ba na kada gabi yun? O once mo lang na videohan? Or kung kada gabi man yun, di ba, baka naman, may piyesta nung time na yun dun sa inyo na kumatay ng baboy ng gabi. Or, basta, di ba, hindi lang naman aswang ang ang nagke-create nun eh. Nagtataka lang ako kung bakit yun agad yung naisip mo. Kung alin pa yung malayo sa katotohanan. Nagpapahinga lang, tapos pagkatapos kong kumain is doon na lang ako sa kwarto, papahinga lang. Ang routine ko talaga nung buntis ko is nagpapahinga lang, tapos pagkatapos kong kumain is doon na lang ako sa kwarto. Doon na talaga na maririnig yung mga kalmot sa dingding, tapos yung may mga footsteps sa itaas ng bubong. Nadagdagan na. Pero never naman na-capture sa sa video. 'Di ba? Talagang yung iyak lang ng baboy. Tapos yung baboy na para bang kinakatay na wala naman talagang ang baboy dito sa aming lugar. Paano mo nasabing walang ganon? Na wala. 'Di ba? Tsaka isa pa. Hindi, ito ha. Sige, sasakyan nating aswang yon. Bakit kailangan mag-ingay ng gano'n ng aswang? Kailangan ba mag-ingay sila na mag-ingay na parang kinakatay na baboy? Gabi-gabi? Parang gusto nila iparamdam na nandun yung presence nila? Gabi-gabi silang nagaganon? Okay lang sana kung halimbawa, yung kapitbahay namin nilalabanan ng aswang, kaya gano'n yung ingay ng aswang. Pero yung gabi-gabing umiiyak yung aswang na gano'n, ano ba nangyari doon sa aswang na yon? Para naman nalugi yun na every time gabi-gabi siya umiiyak na parang kinakatay na baboy. Tapos sasabi mo, wala namang gano'n. How sure are we na wala talagang gano'n ng time na yon? Iniscan mo ba yung paligid ng bahay nyo? Mga kapitbahay nyo, tinanong mo ba nung time na yon?
Documented ba na talagang walang nagkatay ng baboy nun? 'Di ba? Kasi may freedom siyang sabihin kung anong gusto niya dahil unang-una hindi natin ma-check yung time kung kailan nangyari 'yon. Kahit ako sabihin ko ngayon alam nyo ba may dinosaur na naglakad yan sa harap ng bahay namin kanina? O ma-check nyo ba yon na talaga may dinosaur? Hindi. Kinuwento ko lang. 'Di ba? Pero sa mga sa mga believer, ito nga nagtataka ako May bugok pa na maghahamon sa akin diyan na puntahan mo para malaman mo kung totoo. Hindi ka kasi naniniwala, puntahan mo. Bakit kayo naniniwala kayo kahit hindi nyo pinuntahan? Ba't ako kailangan puntahan ko pa para masiguro ko? Kayo nga, sigurado kayo ng totoo nang hindi nyo pinupuntahan 'Di ba? Ako na malapit sa katotohanan ng sinasabi ko, ako pa yung kailangan magpatunay. Tamantalang kayong mga naniniwala sa aswang, automatic, valid na yung paniniwala nyo agad nang hindi nyo iniimbestigahan. Ako, kailangan imbestigahan pa. Unfair. 'Di ba? Buwan ng Agosto noon at nasa 3 buwan ng pagbubuntis si May. Hanggang ang tila iyak ng baboy na kanyang naririnig, nadagdagan pa ng mga kalusko sa bintana at lagabog sa bubungan. Sa video na ito, tila nahulikan pa raw niya ang hinihinalang aswang. Dito din po mismo na bintana kung saan ako natutulog. Hindi mo may paliwanag kasi nasa loob ako ng kwarto ko at saka may kumakaluskos dito. Tignan nyo nga naman yung bintana namin, para bang may bumipilit na sumisira sa aming bintana. Pero ang ganitong makapanindig balahibong karanasan Na-capture daw? sa video yan. Sa video na ito, tila nahulikan pa raw niya Drama ito, men 'Di ba? Anong ginagawa mo nung time na nagvi-video ka na yan? Dapat, nung time na, kung aksidente mong na-videohan yan, anong ginagawa mo nung time na yan? Saktong nag-video ka nang wala lang, na biglang may nakunan ka? ang hinihinalang aswang. Paano naging aswang pati yan? Dito din po mismo na bintana kung saan ako natutulog. Hindi mo may paliwanag kasi nasa loob ako ng kwarto ko at saka may kumakaluskos dito. Tignan nyo nga naman yung bintana namin, para bang may bumipilit na sumisira sa aming bintana. Pero ang ganitong makapanindig balahibong karanasan, hindi na raw bago sa pamilya ni May. Noong pinagbubuntis daw kasi siya, may nakasalamuharing aswang na nag-anyong baboy ang kanyang ina. Ang aswang na nag-aanyong baboy, kung tawagin sa Filipino folklore, harimodon. Mga shape-shifters. May mga paniniwala kasi yung ilan sa mga grupo sa ating bansa na yung isang aswang ay nagbabagong anyo. Sa folklore ng mga taga-Bicol, may mga tinatawag silang harimodon. At ito nga yung mga sinasabi nila na mayroong nakakapag-produce ng mga tunog na hawig sa baboy. Pambihirang aswang daw ang harimodon. Mula sa pagiging magandang nilalang, nagpapalit AI na, Kahit GMA gumagamit na ng AI. anyo raw ito at isa-isang nagsusulputan ang matatalas ng ngipin, buntot, ulo. Ito naman ang tanong ko. Pagdating sa ganyan, yung mga shapeshifter, let's say totoo, Tatanggapin kong totoo. Pero ano nangyayari sa damit? Ang damit hindi naman parte ng ng tao 'Di ba? Ang damit ay walang kakayahan na magkaroon ng power. Imposible naman na Doon. isa sa mga clue, Mula sa pagiging kung magandang magta-transform dapat walang damit yan. At pag naging tao yan, dapat wala na rin damit. Or mawawasak yung damit. nilalang, nagpapalit anyo raw ito at isa-isang nagsusulputan ang matatalas ng ngipin, buntot, ulo at mismong katawan ng baboy. Kung ang ibang aswang ay umaatake sa pamamagitan ng pagkagat,
Ang bagsik ng kamandag ng Harimudon, nasa laway nito. Ang sino mang matuluan ng laway nito, magpapalit anyo raw at magiging isa ring Harimudon. Parang zombie ah. More on virus yata to eh. Bukod sa pagtatagpi-tagpi ng mga kwento, ipinasuri rin namin ang mga video ni May sa isang eksperto. Ayon kay Blas Tangkilot, legit at hindi raw edited ang video. No, ang tinutukoy na legit doon at hindi edited yung video. So meaning, yung sound ay hindi pinatong. Pero it doesn't mean na totoo yung aswang sa video. Yun ang dapat i-take note niya kasi baka mamaya, sinabi ng expert, legit daw. Yung video, na hindi siya pinatong yung sound. Yung dapat ang... Nung napakinggan ko siya, honestly, tumaas din yung balahibo ko eh. Kasi knowing yung scenario na sinabi nga walang baboyan sa area, no, may malapit na kapitbahay na walang... Na psychological priming si Derek na walang baboyan sa area, walang ano. Ang totoo, napatunayan ba nating walang gano'n nung time na yon? Wala bang piyesta nung time na yon na may magkakatay ng baboy? Anong date nung time na yon? Wala bang may birthday nun? Hindi lang naman kailangan may baboyan para may marinig ka na na may kinakatay na baboy eh. Probinsya yan eh. Di ba? Kahit dito, hindi naman sa lahat ng oras kailangan New Year pag may manarinig akong putok dito eh. Pwede may nagpaputok ng baril na lasing sa labas, 'di ba? Kasi mamaya may narinig akong putok, hindi naman New Year, pero may narinig akong putok, 'di ba? I mean, maraming circumstansya na parang fallacy kasi yung nagiging rason na para bang porkit walang baboyan sa paligid, ay imposible ka na makarinig ng baboy. Di ba? Dapat maging bukas tayo lahat. Kasi anong nangyayari, nagiging close-minded tayo pag nakwentuhan na tayo ng isang bagay. Authentic yung tunog no? Na merong animal sound like. And the reason why I know it's authentic is because it blends dun sa background niya saka dun sa scenario. I think may malaking possibility dito kasi it plays a lot of role yung imagination ng isang tao. Correct. In the province, mas malaking chance na may hangin that actually can... Hindi naman sobrang naman ng hangin. Sobrang namang, feeling ko baboy talaga yon. To be fair naman dun sa nag-video. Somehow create a sort of sound. Pero totoo din sinasabi niya na yung breeze ng pwede magkamala mong boses eh. Pero doon sa narinig kasi natin, baboy yun talaga. Hindi siya hangin. Different animals like dogs can also mimic different sounds. For me, if you noticed, square kasi yung baba. Paredol, So the way I envision this, cabinet talaga siya na may nakapatong. Again, normally, it can be itsurang mukha agad, na katawan na black. Pero to kasi, kitang-kita mo visible yung pagka-brown niya eh. Hindi siya something na... Tsaka sa granting, no? Granting na aswang to. Sige, aswang to, no? Momentarily. If you noticed, square kasi yung baba. Aswang, So di the ba? way- So yung aswang nakasilip lang na gano'n, hindi gagawa ng paraan yung aswang na atakihin siya? Come on. I envision this, cabinet talaga siya na may nakapatong. Again, normally, it can be itsurang mukha agad, na katawan na black. Pero to kasi, kitang-kita mo visible yung pagka-brown niya eh. Hindi siya something na human-like figure. Makapanindig balahibo man ang kanyang pinagdaanan noong August 2022, ipinagpapasalamat pa rin daw ni May na naging malusog ang kanyang dinadala noon. Matapos manganak, wala na raw kababalagang nararanasan si May. Alam niyo ba mga ka-wonder na ang mga kwentong aswang minsan ang ginamit bilang propaganda? Taong Correct. 1946, Yan talaga yun eh. Naririnig ko na rin yan eh. Actually, during Spanish time pa. Ito yata World War II yata yung bago pa man kilalanin ng Amerika ang kalayaan ng Pilipinas,
May inilunsad silang propaganda na may koneksyon sa aswang at digmaan. Dahil sa nangangamba, Ayaw magtipon-tipon yung mga Pinoy sa gabi, parang ganun. ang Estados Unidos na ang Pilipinas ay maging isang pulahang bansa, o ibig sabihin ay maging komunista, ay nagpadala sila ng mga operatiba ng CIA dito. Dito papasok yung isang uri ng psychological warfare kung saan ay pinag-aralan nila kung ano ba yung mga popular beliefs na mayroon ng mga Pilipino at napag-alaman nila na, uy, may takot pala itong mga Pilipino nito sa mga aswang. Sinakyan nila ang takot ng mga Pilipino sa mga aswang at nagpakalat ng isang propaganda. Para mabuwag ang grupong Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon, sinimula ng CIA, ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, ang pag-aaral sa mga kwentong bayan at mitolohiya ng mga Pilipino noong 1950. O, dyan tayo exploit di ba? Yan ang alam ng mga Amerikano, yung kryptonite ng mga Pinoy. Actually, during Spanish time pa yan Yang ganyan na para ma-prevent yung pagtipon-tipon ng mga Pinoy sa gabi. Pero nakukulang nalaman to na ginamit din ng mga Amerikano. Ang kanilang target, ang mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Simple lang ang plano ng CIA. Gamitin ang takot ng mga Pilipino sa aswang para pabagsakin ang Hukbalahap. Sa isang mataong kalsada, isa-isang inilatag ang bangkay ng mga miyembro ng HUK at binutasan ng leeg ng mga bangkay. Para palabasin na kinain ng Nang makita ng mga aswang. residente ang mga kalunos-lunos na bangkay, Pucha, mga AI na yung ginagamit ng GMA. ala nilang kagagawan yun ng aswang. 4 na taong tumagal ang psychological warfare na ito. Dahil sa matinding takot sa aswang, maraming kasapi ng HUK ang tumiwalag. Kalaunan ay sumuko rin ang leader ng Hukbalahap na si Luis Taruk. Hindi ko sinasabi na ito lamang ang pangunahing dahilan kung bakit natalo ang mga Huk. Ngunit nasasabi naman natin na naka-impluwensya ito kung bakit may mga Huk na natakot at masasabi na naapektuhan at natakot doon sa kwentong aswang na pinakalat ng mga CIA. Pero mula noon hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin ang kwento ng mga pambihirang nilalang na ito. At never napatunayan. Diba? Inulit ko hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga yan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin talaga napapatunayan. 'Di ba? Ang sa akin lang naman, kung magbibigay tayo ng tiwala sa isang bagay, mas maganda sigurong mapatunayan. Hindi naman siguro masama yung maghanap ka muna ng proof. 'Di ba? Hindi naman yun, actually advisable nga yun bago ka magtiwala Madalas ko naman sabihin dito mas okay na yung hindi ka naniniwala, biglang napatunayan na totoo pala, kesa naniwala ka kagad, tapos napatunayan hindi pala totoo. Mas nakakahiya yun, ibig sabihin uto-uto ka nun. Diba? Pero hindi ko pa rin sinasabi na hindi sila totoo. Kung tatanungin nyo ako, hindi ko alam. Kayo namang mga naniniwala dyan, may proof ba kayo na totoo yan? Dahil naranasan nyo ba or narinig nyo rin lang sa kwento? At yung naranasan nyo na ba yun, nakita ba talaga ng dalawang mata mo? At yung nakita mo ng dalawang mata mo, may ibang witness ba na nakita doon sa nakita mo? Kasi pwedeng hallucinations mo yun Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.